Makakasama po natin ngayon sa Omni Filipino si Lou Jansen Dangzalan, isang immigration lawyer practicing out of Toronto. Okay, so Lou, magandang araw. Salamat for joining Omni. Magandang araw sa iyo, Paula, at sa mga tagapakinig. Lou, nitong buwan lang nung nakita natin o narinig natin ang mga pagbabago sa immigration levels plan ng gobyerno at kamakailan lang isang news article mula Immigration News Canada nagsasabi na pinag-iisipan ni Immigration Minister Mark Miller ang pagtanggal sa extra or sa bonus points na binibigay ng Labor Market Impact Assessment o LMIA para sa mga PR applicants. Bago natin busisiin yan, ano ba muna ang LMIA? Para saan ba ito? Para klaro lang dun sa ating mga tagapakinig. So yung LMIA kasi or Labor Market Impact Assessment ay isang kailangang document na gumawa nga ng pagsusuri sa isang work permit application na merong need to engage or hire a foreign national in Canada. So in other words, ito ay isang measure na gumagawa ng paraan at nakakasiguro ang gobyerno na ang isang employer sa Canada ay ginawa ang lahat para mag-hire locally. Ngayon, paano ba nagiging prone to abuse yung sistema ng LMIA? Nagiging open siya at prone to abuse dahil merong mga unscrupulous actors na in cahoots kadalasan with employers, ang gagawin nila, ibebenta nila ito sa isang individual, halimbawa or so grupo na desperate makapunta ng Canada. Pangalawa, yung mga nasa Canada na gusto mag-extend or magpalit ng employer, kailangan din nila ng bagong LMIA. So sa ganitong sitwasyon na ipit sila, maaring open sila na tumangkilik ng tulong ng mga unscrupulous agent. Pangatlo, gaya nga ng sabi natin sa simula, ang LMIA ay kadalasan nakakapagdagdag ng puntos para sa express entry profile ninyo. Nagsimula ito noong 2015 nung kaka-launch pa lang ng express entry na nagbibigay originally ng 600 points ang isang LMIA para sa iyong CRS score sa express entry profile nyo nga. At nung kalaunan ay na-realize nila na sobra pala itong 600 points. So ibinaba nila ito sa 50 points. Pwera na lang yung mga managerial position na nasa tier 0 para nga sila ay makakuha pa rin ng 200 points. Ngayon yung pagkalat ng mga black market o yung pagbebenta ng LMIA na minsan naririnig natin umaabot pa ng 70,000 para magkaroon ng LMIA ang isang PR applicant, no? Um, sino ba o sino ba yung maituturo natin o sino ba yung masasabi nating may kasalanan sa pagkalat nitong pagbebenta ng LMIA? Madali ba nating masasabi na ang may kasalanan dito ay ang employer o yung mga bumibili? I think there's enough blame na pwede natin i-spread ito across the board, including the enforcers and the policymakers. Hindi natin pwedeng i-zero in lang ito sa mga employers, sa mga employees at sa mga agents dahil matagal na rin sinasabi sa gobyerno na maraming problema, maraming reports of fraud, and mismong yung mga nagtatrabaho sa loob ng ESDC at IRCC, alam nila yung mga kalokohan ng mga agents and scrupulous individuals na ine-exploit nga, sinasamantala yung mga loopholes halimbawa ng isang LMIA process. Halimbawa, yung pagbayad ng professional fees pag nag-engage ang isang employer para gumawa nga ng LMIA, kadalasan ipinapasa yung cost na ito sa employee. Abay, bawal po ito. Pero pilit na ginagawa ito sa iba't ibang creative na mga paraan. Pero yun nga, nagiging open nga siya sa abuse dahil sa disenyo ng programa. Una sa lahat masasabi ko. Pangalawa, ang problema is yung lack of enforcement. Kasi yung inspections na ginagawa ng immigration or ng ESDC in this case ay maaaring sapat in a lot of circumstances. Pero meron pa ring lacking dahil walang matinik na kaparusahan. Ang palagay ko dito, Paula, is kasi dati naman na nila sinasabi na everything is on the table for potential chopping, di ba? Pero at the end of the day, minsan nagsasabi sila ng ganyan, parang pwedeng trial balloon kasi titignan nila yung reaction ng publiko. Kung tatanggalin nga talaga nila, kung sakali, ang tinatawag na bonus points na ibinibigay ng LMIA para sa mga nag apply ng PR, anong ibig sabihin nito sa mga PR applicants? Una sa lahat, magiging mas competitive pa lalo at mas mahirap makakuha ng competitive score
upang mabunot ngayon unless nasa isa kayong kategorya na pasok dun sa category-based draws ng express entry at the moment. Marami rin talagang umaasa dito sa 50 points ng LMIA. So kung mawawala ito, malaking problema ito para sa mga individual. The silver lining siguro na pwede natin i-take away from this is dun pa rin sa levels plan na alam natin na maraming naka-allocate na spaces into in Canada recruitment of permanent residents. Lalo na ngayon na kakalabas din lang ng report ng retention rate ng Canada for skilled workers ay mababa. Huling tanong Lu, anong payo mo para sa ating mga kababayan na pursigido pa rin na makapanatili sa Canada at umaasang maging permanent resident? For all groups na aspiration ng Canada, and whether nandito na or wala pa rin, ay magplano ahead of time, way ahead, kung ano ba yung mga strengths and weaknesses ng inyong profile at para matignan ninyo kung ano ba talaga yung program across Canada from coast to coast to coast na bagay sa inyong profile para makakuha kayo ng permanent residence sa lalong madaling panahon. Maraming salamat, Lu Jansen Dangzalan, immigration lawyer.